Attorney, ito ang isa sa mga tinatanong palagian ng lalong-lalo na itong mga mainstream. 'Di ba yung motibo ninyo na meron kayong ibang plano? Ang pinaka-endgame nyo ba is pabagsakin ang gobyerno? Simple lang po ang aming objective eh. Yung matigil ang pagnanakaw. Kasi tingnan nyo po ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nasisira ang mga institusyon. Nasisira rin ang mga tao na nagpapatakbo ng mga institusyon na ito. 'Di ba sa ating form of government, may mga institutions diyan. The executive, legislative, judiciary, ombudsman, etc. No? Mga institusyon 'yan. At maganda ang mga purpose ng mga institusyon na ito. Pero depende ang success ng institusyon na ito sa mga taong nagpapatakbo. At meron tayong dalawang klase ng tao na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Yung elective at saka yung appointive. Pero wala tayong maasahan ngayon sa mga elective and appointive eh. Oh. Siguro may maasahan tayong kakarampot, 1%, 5%. Karamihan, hindi natin maasahan. Kaya nga, yung executive branch, tingnan mo, si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Yes. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari eh. Bakit? Dahil sila mismo ginagago nila yung programa nila. Sa legislature, matagal nang sinurrender ng legislature yung kanilang kapangyarihan sa executive. Ang legislature dapat ang siyang nagpapanday ng mga pulisiya. Pero bakit ang presidente ang nagsasabi sa Kongreso, ito ang gawin nyo? At hindi ka pwedeng maging speaker o Senate President kung hindi ka alyado ng presidente. And these institutions are designed to be independent from each other. Checks and balance eh. Wala na yung checks and balance.